ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 12 sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangka at pagbangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululukod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa na magatulong sa inyo sa labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Mga kabinan, Lunes, edisyon kita, Setyembre 15, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sa tanan. Inyang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita sa buong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kamusta ang weekend sa atong mga tagpalamati? Kamusta naman ang pag-umpisa sa inyong semana subong Lunes? Kunyang pinakamasako gid nga adlaw. At siyempre haling ka sa pahuway, trabaho nga nabilin pulo pahawayan na isang mga empleyado. Pero sa amo, no, diri sa Radyo Pilipinas, pakayon kita nga naghatag sa inyo sa mga balita at impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan. Good news, no, para sa mga kauturan nga nakatutok, no, sa sining flood control project. Kay may mga kakas pagin na mga empleyado sa Department of Public Works. Para may kopya kita na rin, no? Kakas si Bryce Erickson Hernandez, amo niyang Assistant District Engineer, si JP Mendoza, Chief Construction Division, kag Juanito Mendoza. Accountant 2, tanan, taga Bulacan First District Engineering Office, now assigned to DPWH Regional Office number 3. Tipin sarabla, no? Pila ka milyon ni ang involved na daan. Hindi ka man pagpamatbatan sini, no? Ari ang batis may idea kamo kung anong kaso gin pasaka sa ila, no? Disloyalty to the Republic of the Philippines and to the Filipino people, grave misconduct, gross neglect in the performance of duty, and conduct prejudicial to the interest of service under Section 63 and rules on administrative cases in civil service. So, kakasgod sila sa serbisyo, no? Ining mga na-mention naton. Sino pa dang gusto masunod? Hindi man kamukha, ano na yun, volunteer. Volunteer, yeah. Nami ni ang nagakatabo subong kay ginatutukan sa gobyerno, no, sa pagpamuno ni President Ferdinand Marcos. Damo kadaan sang issue, flood control pa lang niya. About ang iban pagid nga mga projects.
Amo na ganing siling nato no sa aton nga mga tagpalamati kung may mga flood control projects dira sa inyong lugar na sa pamatsyag nyo bala wala pa gani matuigan abi or pila pa lang katuig nagguba na yon. Pwede gid kamuya ka reklamo sa sumbong sa Pangulo or pwede man diri sa aton no sa page ng Radyo Pilipinas kay tinguan tang aksyonan na pag para nga mapalagot man sa mga natungdan nga ahensya kung anong dapat nila nga obrahon sini. Sa inyong lugar, pwede ka mo kakuha litrato dira kung sa pamatsyag nyo, palpak ang project, hindi ka mo maguyuya. Korta na to nila ang proyekto nga na, kung may palpak na, pwede ka mo kareklamo. Hindi man pwede nga hipus-hipusan nyo lang ina. Hindi ka mo magpakulba. Inyong nga identity, hindi mo na natin pag-ibuyagyag, kaya dinsindihan natin sina nga tinagakabalaka mga mo sa inyong nga safety. Insindihan tayo na. So muna yun encourage na kita natin mga kauturan nga magreklamo. Samtang sa isla sang Boracay baw, sobra 48 oras nitong burnout. Mudo dumduman nyo man din aton de, diri sa Iloilo, wala pila kadlaw to. Baw dito sa Boracay naman subong yung power interruption. 48 hours, wala pa gyapon na pasiga. Kamusta mga turista ta? Okay lang mo da? Uyag ta nga makuha man ng update kay from Department of Energy, nag-issue man sila sa statement ngati ginahimo nilang tanan no, buligay sila no sa mga iban pagidra ng mga kooperatiba mga kabyanan, tapos may may mga government agencies man nga nagabulig. Pero may mga ang mga e-trike, may mga wala na nagabiyahe. Ay siyempre ginagawa nila yung kuryente kung mag-charge. Sus Mario Joseph gid. Nakatlakat lang yung mga turista no. Pero ang init gidya mo ning mablugdlay okay lang subong kay gaulan-ulan. Pero ting hassle bala nga madala no. Bano ang mga nagatrabaho dito? Ha? Mga nagatrabaho tang mga kauturan. May iban man yang mga turista na ang trabaho nila dala nila samtang nagabakasyon. Makita na to nina sa mga vlogs no, sa mga influencer nga dala nila ang ila trabaho sa isla sang Boracay samtang nagabulo bakasyon sila. So paano ina? Kaya wala kuryente. Ang generator hasta na pilagi na ka oras pero saya man ang gasolina gid. Kasi nga maubos. Mga nagapamintaha dira ha, kasi nga dugay-dugay ang presyo naman sang fuel maglupok ang presyo. Ay, hindi na kamo mamintaha. Samtang sa ibang paginaton nga balita mga kabyanan, ang 61st Infantry Battalion Philippine Army nakaengkwentro ang remnants ng Kumiteng Rion Panay kung may isa ka rebelde ang patay. Kuwaunta ang detalye sinagaran no interview ta kay Colonel Eric Lamson, ang spokesperson ng 3rd Infantry Division Philippine Army. Establishar lang kita sa koneksyon sa 3rd Infantry Division si Colonel Eric Lamson. Lapit na lang ni mag-retire si Colonel. Lawon man tani. Sir? Kaupunta sa piyak na linya ang spokesperson sa 3rd Infantry Division si Colonel Eric Lamson. Sir, welcome sa Radyo Pilipinas. Magandang hapon. Magandang hapon sa imo kag napamati diri sa imong programa. Okay. Sir, na-identify na sang Philippine Army ning rebelde nga napatay sa enkwentro? Yes, Christine May Capados. Yeah. Hello? Yes, sir. Sir, background, sir, ng Hello? Sir, naririnig mo ako, sir? Yes, I hear you. Okay. Sir, ano yung... Ako na ibang lugar, kaya daw nila interview. Sige. Sige.
Okay. Okay. Sir, background ng nasawing rebelde? So bali sa captured enemy material, no, si EM, amo to nabaluan namon ang iya information sheet that she is the daughter gani ng si Nanay Lucia Campadosio, and then ang father niya, well, meron din, but we have no date of birth, but she is apparently she is the platoon medic of Central Front and RSDG ng KR Panay. But then, ang point lang is that she is also the sixth of 7 brothers and sisters, according to the record. Sir, when you say na platoon medic, ano sir yung role nito sa grupo? Ang equivalent yan is ay corpsman. Yung medic ba na sa mga movies na nakikita nyo, pag kami nasugatan, pag sigit-sigit mo nga, medic! Amo na sa gapalapit nila. Kung sa conventional pa, kanang may cross mo na sa brassard nila dire sa ilang uniforme. Sir, may sir, mga mga pila na ning edad sang napatay sir nga rebelde? Wala kaming date of birth na nakalagay. So, but then, mukhang bata pa naman. So, hubin pa ning pagtanaw naman sa iya. Okay. Sir, after, lugyan na ito man maibaluan, after natin identify ang ining napatay nga rebelde, ano sir ang mga ginhimo sa Philippine Army? Bale, at the start, so unidentified. So, we have really to take a picture so that ang amon mga friends rescued or former rebels will be able to identify. Okay. And then, records yapon sa Philippine National Police kung meron. And then, nung dito na sa inter-community namin, so natanaw nila na, parang si amo na to. Yung na nila. Yung picture sa buhi pa, dito sa nakuha na picture sa galing sa field, so ganun na. So, nung nakita na, hello? Yes sir, yes sir. Okay lang? Yes. So, nung nakita na, so, sabing gano'n, may record tayo ng ganito. So, tagaliyon pala ito. So, immediately, we cast a unit, 61st IB, to proceed to Leon, Iloilo, para makapag-coordinate, fact-finding or ma-research kung diin man nga pamilya. So, upon tracing pa sa mga information sheet na may ara kami on record, pag yung Kararaan, Leon. Sir. Kararaan. So, yun ang naging basis para yung 61st, hindi pala 12 IB yung unang sinabi ko, pero 61st IB, naningkamot sila nga magkanto sa Leon, kausapin yung LGU, kausapin yung PNP para ma-determine kung din man din ini kay ang surviving, ang nakuha lang nila ng information, ang utob na babae. So, hindi pa namin alam kung sino nakausap, pero may family na. Na nakahibalo. Nahibaluan, nakahibaluan. Munang importante sir, gati mapahibalo naton, gati maging transparent man ang ining mga hitabo, Colonel Lamson. Yes sir, bali, yun nga parate. Kasi, pero nung discover din namin na may affiliation pala itong nanay niya, so nagsabi kami na, siguro kung affiliated pa siya, merong kagrupo ng Central Front at saka ng RSDG na magpahibalog Japon kasi gano'n naman yung gano'n naman yung SOP natin kapag namatayan tayo sa isang grupo. But then we are discounting na may affiliation siya, basta ang sabi namin, basta immediate family, kahit sino doon, para ma-informahan din man nga may ara nga na-disgrasya sa ilang mga may na-disgrasya sa mga kauturan sining si Christine May. More or less, sir, pila ka miyembro sang KR Panay ang nakainkwentro sang Philippine Army sang Yeah, so it was 13 September 13-15, so 1:15 in the afternoon. The elements of 61st IB met about 10 remnants of CF or Central Front and RSDG. That was a 10-minute firefight, and then after that, nag-scour na sila sa area. Amo na to, na-discover na nila na gakapot pa gani ang armas niya, pero natumba na siya kasi I think she was hit at the lower abdomen, kagaya nung si Ka-Opera. So, fatal, kaya yun, na-discover na gano'n. So, but then immediately, ang directive was that
sige, may magpursot, may magpapanaog yapon sang lawas ni Christine May. So, yun yung ginawa, medyo natagalan lang ng konti, pero I think Sabado yata o Linggo na ipapanaog na sa Lahog. Tapos yun panaog pa sa tapas, nangita lang sa funeral parlor para maasikaso bago i-transmit to isugid yapon sa LGU Leon na may ara kamo nga expect a cadaver kay amune ang lawas ni Christian May Capadosio. Okay. So sa karon sir, sa pagpadayon naton paglagas sa sining mga nabilin nga remnant sir, mga ano pa ini sila kadamo diri sir sa aton area? Well, we reported also to your radio station noong last week of August. So, ang siling ko, ang pamangkot ko sa Brigade Commander, pila na gudman lang sila. Sila yato, less than 30 na mga sila. So, siling ko, nabawasan, tapos may mga samaran nga, wala gudman na report, pero apparently, ang mga nasamaran that sustained gunshot wounds eventually died. Yun yung mga storya sa grapevine. So, sabi ko, paano yung disposition nun? May shallow grades na yung paglubong sa ilaw, laton lang na magwa ng mga tulan nila kaga masimtang sang simutan sang mga ido kaga muna na. So, sabi ko, sige, let's just maintain that narrative. So, ngayon, kay additional na si Christine May, so, yun na yun. Dahil bawasan na naman sila ng isa. Medic pa talaga. Anong instruction ni Major General Samson sir sa sining mga padayon nga paglangkas sa sining mga rebelde? Kasi yung nasa tri-boundary pa sila and full force ng 301st Brigade, so siling nga no let up, maski masugatan, maski mamatayan pa tayo, no let up, we can always reinforce or replace personnel who are wounded or dead and then patuloy. So sa ngayon, sa sector naman sang 61st, nagbanggaan ini. So, diri lang yapon sa sityo naipit sang Lahog, sang Tapas. So, patuloy pa rin yan. Hindi yan titigilan hanggat sa maubos na kasi nagsasabi na rin ang LGU Tapas na gusto talaga namin itong epekto na ito kay para makabangon na ng gusto ang LGU Tapas. Okay. Why gid sir why isang nagpalabot abisang abi mensahe ngati maano sila sir, masungka na lang abi sila Colonel Lamson ang ining mga nabilin nga rebelde? Well, kasi ang problema niyan Paul, pagka nag-declare ka nga do masurrender ka, hindi ka na masinagan sa sunod nga adlaw. Mamamatay ka rin dyan kasi they would rather kill their own rather than have them surrender and tell the story kung ano pa ang nabilin sa ilang na grupo. So, we are also exerting effort kung sino pa mga na nabilin, tano ko na buhi pa na si Christine May, maka-istorya-storya pa na may mga taga-Tapas ba na o mga taga-Leon o kung diin pa nga mga lugar. Kantuan ang pamilya, kumbinsiron ang pamilya nga, kung mag-contact ganit sa inyo, na lang, convince na manaog na siya, return to the fold of the law, and then just be a productive citizen together with the family. Amo lang nga siya. Nasubukan na doon sir, kiti, napatay ini sir, ginbayaan lang ini siya sa iyang mga kaupdanan. Unlike sa Philippine Army, kung may mapilasan nila or mapatay, nakita na to, way gidya napabayaan. Yeah, ang point lang, hello? Yes sir. Hello? Okay, sige. Ang point lang is that sa meeting engagement, I would like to, although conjecture lang or estimate ko lang sa matabo, sa meeting engagement, so bale, ang mga medic naman sa likod lang naman talaga yan. Pero kasi, kung halimbawa 10 versus considerable number na platoon magyapon ang nag-operate halin sa 61st, so parang na-encircle yan kasi may mga fire and maneuver, mga amuna. So saan nadali siya, hindi na siguro na pinsar na pag-withdraw, na kulang na sila sa isa ka medic, kay gali, patay na. Or naigo, wounded, so very fatal siguro ang iyang pagkaigo sa bala. So until nga nawala na siya, she died, as a result of gunshot wound. Okay. Lastly, Colonel Lamson, ang imo na lang mensahe, panawagan sa publiko.
Well, salamat. Patuloy kami nagpapasalamat. This is the report from Major General Thompson that the local population now responsibility ng 3I. Si Sir Rao, wait lang. Balikanta si Colonel Lamson, no? Parting words naman lang. Na pindot lang ko raw. Balikanta siya. So napahibalo na sang Philippine Army ang himata, no, through LGU. Tapos may information man ngati na Manila, na locate Manila, no, ang utod. Sir? Na utod. Yes, sir. Okay, ipasod lang ta, sir. Okay. Colonel Lamson, sa imo na lang mensahe panawagan sa aton mga kabyanan. Okay. So, this conflict has long been waged against Filipinos versus Filipino. So, ang panawagan ni Major General Thompson, pwede ba pag-usapan natin ng maigi kung ano man ang issue sa marginalization nitong na ini-exploit ng kabila. We're still open for the peace process, for the local peace engagement, so that there is relative peace, security, and development for constituents of Tapas and the other outlying areas within the island of Panay. So, please cooperate with us as we want also to end this as we prepare for external defense operations. Okay. Madamo kayong salamat, Colonel Eric Lamson, ang spokesperson ng 3rd Infantry Division. Yes, maraming salamat din. Matayan mga kabiyanan, Colonel Eric Lamson, ang spokesperson ng 3rd Infantry Division, Philippine Army. Na kasubo naton, no, nga may isa ka napatay nga rebelde. Talang niya pamangkuton din naton gusto mga amuni nga may mga pinatyanay nga nagakatabo, may mga enkwentro. Muna natin kina-encourage sigid sang third ID ang pagsungka. Pero kung hindi sila magsungka, wala sang let up. Muna ang klaro nga direktiba ni Major General Michael Samson. ...28 minutos pakaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. This time magkakwa kita sang report. Sining no permit, no rally nga ipatuman sang syudad sang Iloilo. Pautang detalye sa balita sa report ni General Baclay. Radyo Pilipinas. Report. Nel, mayong hapon. Orgin pangabay ni Iloilo City Transportation Traffic Management Office kag nagapungko man bilang Public Order and Safety Management Office Head retired Colonel Alderico Garbanzos nga magproseso sang permit ang mga grupo nga magapatigayon sang rally. Kasunod sa anunsyo sa pila ka mga grupo nga mayara sing rally nga paghiwaton, especially sa mabot nga Septyembre 21 kay Garbanzos, ila ginarespeto ang kinamatarong sa mga grupo nga makapautwas ang sentimiento apang dapat nga sundon nila ang mga layi kasubong sa pag-secure sa permits kay may mga karsada kag mga ruta nga mahimo maapektuhan kag importante gid ang koordinasyon, no, sa aktibidad sa aton sini nga mga otoridad. Sa mga nagliligad nga mga tinion sa diin may araman sang rally nga giniwat sa Iloilo City. So no, kay retired Colonel Garbanzos nga tidiri sa Iloilo do wala magid sing na-record ng mga kalakasan kay mga law abiding kag peaceful ang ginapatigayon ng mga rallies diri sa may Iloilo City kag ang pangabay diri sa aton sini Posmo Chief nga kuntani mapabilin o kung mamentenar ining malinong kag hindi violente nga sahi sang rally nga kinaandan diri sa may bahin sang Iloilo City. So may pila na ka mga grupo ang nagpahayag, no, especially sa national nga mayara sing September 21 nga pagapatigayonon nga rally kag mayara man sang untat biyahe nga pagahiwaton ang pila ka mga transport groups. Isa ni karon sa ginahandaan sa aton siniya nga Iloilo City Transportation Management Office kung ano kadamo ang magaupod sa hublag protesta kag sa transport
strike no nga ginapanawagan sang pila ka mga grupo. Pero sa bahin sang ICT TMO nagapati si Colonel Garbanzos nga hindi man gid amo nakadamo kikalabanan sa mga transport groups ang nangin miyembro na sa mga transport cooperative. Pamatian naton dribla ang malipot nga pagpahayag ni Posmo Chief retired Colonel Garbanzos kay kaupod sa ICTO sila ang magapatuman gid sang no permit no rally kung hindi makaproseso no sa mga dokumento ang mga grupo. Okay. Wala pa, no? But I expect may ano gini, may ma-apply na ini because damo nang panawagan as monitor kita sa mga social media pag sa mga main media nga ilang report. No permit, no as gin-declare sang Iloilo City Police Office kay sila sini ang main operators dapat no permit, no rally. So sa punto Nabatian si Posmo Chief retired Colonel Aldarico Garbanzos no sa aton man sining chief man sa Iloilo City Traffic Transportation Management Office sa ila sining ginapanghandaan sa sining mga plano no nga pagpatigayon sang nationwide rally sa sining nga semana partikular sa September 21 Paul. Okay, September 21 pero ang sa strike sa untat biyahe why naman daw may ara nga daw Webes ang impormasyon sa aton sining ICT TMO nga Webes no pero may mga information sa bahin sang piston nga daw 2 to 3 day transport holiday ang ilang pag 2 to 3 days 18, 19, 20 so posible no kay before sang 21 na rally do amo sina ang initial kaya na mention kay ni Colonel Garbanzos nga Webes kag isa na sa ginatanaw nila kag ginamitingan kay ti mabudlay kung may transport holiday kag mayara sing klase sa aton siniyang lokal nga panguluhan. Okay. So una, no permit, no rally. So wala pa man sang may naka-apply no pero in the coming days I believe may mga ma-apply na sina kahit ano ni. Ang napalabot po ng impormasyon ni Colonel Garbanzos kay may mga simbahan na no may mga archbishops nga nagpalabot na sang nag-signify na nga upod sa sining rally, may mga grupo sa simbahan, may mga estudyante, pero nagpasalig sila nga maging peaceful, kag ma-abide sila sa kung ano ang mga ginapatuman nga requirements. Isan dira amo ang no permit, no rally nga policy, no? Kay ti importante nga mamonitor ang hulag sa aton sini nga mga rallyista. Kaya nahangpan man sa aton sini lokal nga panguluhan ang ila pagpotwas ang ila sining sentimiento pero para na makapreparar lang ang aton sini nga ICT team o para mabalaan kung diin nga mga ruta ang dapat likawan para hindi mahulan ang mga may transaksyon niya na may mga pagdulungan especially ang nag-agi sa mga dalan nga posible maapektuhan Paul. Nel, manamugit nga salamat. Amo ni madalo aton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Namigit man nga mapatigayon ining no permit, no rally para natin may sistema, mga ruta dira nga agyan sa mga jeep or ibang pagkasakyan. Wala sa nga birya nga matabo kung may permit makaplano ang ICT TMO no. Iti ang isa pagid sina nga panghandaan ang ining untat biyahe no sa pila ka mga transport groups. Mauti Mayo na nga subong pa lang nakapreparar na aton mga kauturan sa sining pila ka adlaw nga 2 to 3 days na yung plano nila before sa September 21 nga rally nga ti ginalauman na damo gid ang mga tambong sini pero aton lang imuon lang sa matawhay iti kun ano man ang mga panawagan ninyo alin sa mga palpak kag delayed nga mga projects ati sa lalaman ning mga ginaligar kurakot sa mga opisyal 34 minutos pagaligad sa takna nga alas 2 sa hapon this time magkuha kita sa report. Ang outstanding teen center sa probinsya sang Iloilo ginpadunggan sa giniwat nga 2025 Provincial Teen Center Day. Detalye sa balita paunta kay Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yan.
Paul, mayong hapon ginatos ka mga peer helpers kag kaupod no ang ilang mga advisors sa mga teen center nato sa probinsya sa Iloilo ang nagtambong subong nga adlaw no sa 2025 Provincial Teen Center Day kag during this event Paul no gipadunggan ang ginakabig nga mga outstanding teen center sa probinsya sa Iloilo. Sa bukod naming center category A naton Paul, din kilala nga champion ang teen center sa Dueñas, first runner-up ang Carles, kag second runner-up ang Pavia. Sa category B naton Paul, champion dili ang teen center sa Concepcion, first runner-up ang iya sang Bigawan, kag second runner-up ang Pototan. Sa category A naton Paul, or maklasify naton nga category A ang isa ka teen center kung gintukod ini sa tuig 2011 tugtog 2017, samtang category B naman ang gitukod sa 2018 until now 2025 sa ginabasihan Paul or ginbasihan sa pagkilala no or pagtumod sang aton nga mga tagdaog ang functionality 50% kung bala Paul naga-function gid man ini no ara gid man dira ang aton nga teen center ginausar sang aton nga mga pamatan-on ang innovation nga gina-introduce no sa mga teen center naton which comprise 30% kag ang impact kag sustainability 20%. So pangunahan sang aton nga gobernador Gov Toto Defensor ang ini nga selebrasyon nga raman dito si Vice Governor Lian Dibuki kag ang aton nga Provincial Population Officer si Attorney Ruel Von Superio. Pahayag diri po no ni Governor Defensor nga dako gid ang bulig sang aton nga teen center para sa psychosocial activities sang aton nga pamatan-on kag syempre po no para maamnigan man ang mental health problems sang aton nga pamatan-on. Gipabugas ang aton nga gobernador ang mga gitukod nga teen center sa probinsya sang Iloilo. Lakip diri Paul no sang time pa sang iyang tatay si Governor Arthur Defensor Senior. So una gitukod ini Paul or ginumpisan tukod ang ating teen center sa 2011 pinaagi no sa school base nato nga teen center kag 2023 sang gin-improve ini kag miara kita no nga stand-alone building. Recently Paul no maduduman sang aton nga mga tagpanamati sa Oto National High School gibuksan nato ang aton nga teen center kag sa pila naton ka mga munisipalidad sa Iloilo may buksan man recently nga mga stand-alone building naton sa teen center. So nagpahiyo naman sa iyang pagpasalamat si Attorney Superio no sa mga peer helpers kag advisors naton para mapasiguro nga functional ang aton nga mga teen center. Ari bala po pamatian nato no ang gamay lang nga kabahin sa pahayag diri ni Gov Toto Defensor Jr. kung ano kadako nga bagay ining pagsaulog naton sa 2025 Provincial Teen Center Day. Okay. Subong ginrecognize nato ng ating mga performing ng mga teen centers. Ano ka significant nito ito mga Well, again, no, anong siling ko play na sa ato ng mga peer helpers? Muna sila ato mga peer helpers, they take charge of our teen centers. That, number one, ang ato ng teen center is the extension of the homes of our youth in their secondary schools. And most importantly, that is a very big part of our educational system in our youth. Gusto natin, magdira mapuli tanan nga mga psychosocial welfare programs and projects of the province together with its core, together with their guidance and counseling, iban pa. And I emphasize to them, kung ano siya ka-important. Sila ko, your classrooms are very important. Nabatian ang kabahin Paul sang pahayag no ni Gov Toto Defensor. So ang banyagan ni Paul no extension ini sa ila eskwelahan sang ilang puluyan ang aton gitukod nga mga teen center kiti Paul kung manami no ang well-being sang aton nga mga pamatan-on ma-ensure naton nga ti ara sila maka-focus sila sa ila nga pagtuon at at the same time kung ma-address naton no ang ila man nga problem sa mental health mas magatuon pagid no ang aton nga mga estudyante kumbaga wala sila may ginapaligban nga iban pa nga mga problema once nga ma-address no ang ilang nga mga mental health problems pinaagiman sa aton nga mga teen center Paul. Kabay pa yan ang mga hindi mo nagka-active ang ilang mga teen centers, mag-step up sila para Yes. madamo ang mabuligan. Kiti ang mga napadunggan niya, sigurado niya
i-sustain na lang nila ini. Pero sa mga medyo mambal na ton, kulang pang effort. Dapat mag-step up sila sa Yes. mga efforts. Yes, correct. In Paul, no? We have more than 100, exactly 102 ka mga Okay. teen centers sa province of Iloilo, Paul, no? Kag pila lang to kaina, no? Ang mga ginpadunggan, no? Kiti sila gini kumbaga ang makabig naton, Paul, nga functional Okay. ang ila, no? Nga mga teen center ginalantaw dira, Paul, kumbala may mga activities sila inside and outside, yung ginaubrang, nagahiwa sila sa mga quarterly meetings, may ara man sa minutes of the meeting, may ara man no sang accessible bala ining aton nga mga teen center kung user friendly based no sa number sa mga kliyente ginalantaw inapol sa validation kag isa man sa ginalantaw no ang innovation, mga program creativity, mga adaptability, kag ang impact ginalantaw diri Paul ang engagement sa mga schools kag community lakip man no ang long term planning kag financial support, budget kag policy sa mga teen center naton. Sakto inapol no kabay pa nga magaserbe ini no nga encouragement sa mga teen center pag gid gintukod pero wala ginusar Okay. no sa aton nga mga LGUs, Paul. Yan, madamong gid salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Araniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat, Marian Grace Reñeta, sa report sa sining pagkilala no sa mga outstanding mga teen centers sa probinsya sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Natamyaw na ton sa mayong hapon ng aton nga mga suki nga tagpalamati diri sa aton nga pagpangalagad si Migo Austin sa Leyte mayad nga hapon kay Migo Patrick John Yerves sa akon nga wife si Noela no nagatutok man sa Gimaras si Ma'am Josephine Renieta, Roger Pax, Nonoy Lasquite nagatutok man sa aton nga pagpangalagad. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kag subong man nga adlaw no ginatamyaw ko sang happy birthday ang akon nga Father Emilio Tarosa Jr. sa ulog sang iya ika-73 nga kaadlawan. Salamat kay kita no sa blessing. Pasalamat kay kita no sa panibag ko naman nga tuig ginhatag sa imo pa no kag hindi man basta-basta angin survive mo for the past 9 months. Halin sa nabungguan ikaw kag nagapati ako nga antes ni magtakop ang tuig, makalakat ka na nga wala sang crutches. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Magatag lang kita sa pila ka mga pahanumdom, magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang hinalal.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maribang, umusog-usog ng konti. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building, at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does.
Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya na pinatigas ang scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila. Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards and fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura. It sure is. Now that's a quick look at Cultura, because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 50 minutos mga kaligad sa taknang alas 2 sa hapon para nga mo nagapamati diri sa Yapon sa programa Bantay Banwa. Sa inyo pamatsag, no, ang ginaobra sa karon sang administrasyon ni President Marcos, may may direksyon nini ning pag-imbestiga. Iti may mga ginpangalanan nato nga ti mga serving opisyal sang independent investigating body nga magatutok sa sining flood control projects. We hope no nga matagaan ini sang igtalupangon. Mga kabiyanan ng iban pagit ng mga balita patpaton naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Pasalamatan ta aton mga kaupdanan sa technical side sa studio Mr. Bermor Aventura, sa transmitter Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Inyo na ba ang mga labing pinakasayura? Ulag, ublag, tugtog sa masunod natin na pagpulugdanay sa Bantay Banwa.